Uy, hello there! Welcome sa Alkansya series, kung saan hihimayin natin ang mga mainit na issue ngayon. Gusto kong makipag-real talk sa inyo kasi, let's be honest, dito sa Metro Manila, ang dali lang magmukhang mayaman. Isang iced latte lang, tamang outfit, at perfect Instagram angle, boom! Aesthetic na agad! Pero alam mo kung ano ang nakakabaliw? Sa likod ng mga flawless na post na yan, marami ang secretly trapped sa illusion of wealth. Marami ang mukhang financially stable, pero sa totoo lang, isang emergency na lang ang pagitan nila mula sa malaking financial disaster. Naku, kaya pag-uusapan natin ang mga seryosong diskarte na kailangan natin ngayon, 2026, para makaiwas sa budol ng flex culture at inflation. Nag-scroll ka na ba sa feed mo lately at naisip mo, bakit parang mukhang mayaman ang lahat dito sa Maynila? Well, the truth is, hindi naman talaga lahat mayaman. Sadyang ang dali lang talagang bilhin ng aesthetic na lifestyle pansamantala. Maraming tao ang afford ang fancy brunch tuwing weekend o mag-book ng TNVS araw-araw, pero secretly, pinagpapawisan na sila ng malamig kapag paparating na ang petsa de peligro. Nakakakaba, di ba? Iyan ang panganib kapag nakadepende lang tayo sa nakikita natin sa labas. Hindi nito pinapakita kung gaano kanipis ang safety net ng karamihan sa atin. At speaking of danger, teka, heto ang isang matinding reality check. 7.2%! Pumalo ng 7.2% ang inflation rate natin nitong nakaraang Abril 2026. At alam niyo ba kung bakit? Malaking bahagi niyan ay dahil sa sumisirit na presyo ng bigas at pamasahe. Hindi lang to random number sa balita. Ibig sabihin nito, ang value ng pinaghirapan mong pera ay literally disappearing faster than before. At ang nakakalungkot na katotohanan na nakikita sa mga datos, ang ganitong klaseng inflation ay itinutulak ang malaking bahagi ng ating lower middle class papunta sa kahirapan. Tapos kung akala mo pagkain at pamasahe lang ang mahal, naku, here's an even scarier metric. 14% ang projected na itataas ng employer healthcare cost sa Pilipinas ngayong taon. To put that into perspective, itong medical inflation na ito means na the moment na magkasakit ka at wala kang solid na emergency fund, napakabilis mong malulubog sa utang. It's a game of survival. Hindi na pwede yung sakto lang kasi living without a health buffer right now is incredibly dangerous. Paano ba tayo napupunta sa sitwasyong ito? Dito na papasok ang unang bahagi, ang flex culture trap. Let's break down the hard math. Alam nyo ba na ang average cost of looking rich dito sa Manila can easily hit a whopping 23,000 pesos every single month? Tingnan nyo itong breakdown. Yung mga inosenteng daily expenses like kape, food delivery, and daily rides na umabot na ng 12,000 pesos. Tapos idagdag mo pa yung weekend hangouts and brunches na 7,000 pesos. Plus 4,000 pesos para sa clothes and personal care para ma-maintain ang forma. Bago ka pa man makapagbayad ng rent o makapagtabi ng savings, poof! Ubus na yung 23,000 pesos mo. Mapapaisip ka na lang talaga, worth it ba talaga yung mga likes? At hindi lang ito tungkol sa pera. Beyond the money, ang bigat din ng emotional cost at mental toll nito. Nariyan yung constant na pag-check ng bank balance mo, yung low-key anxiety every time you swipe your card na baka mag-decline, and of course, yung FOMO o fear of missing out kapag hindi ka naka-join sa barkada. It's exhausting. Ang hirap dalhin ng ganitong mental load para lang ma-maintain ang isang lifestyle na wala namang tunay na financial security to back it up. Ito ay nagdadala sa atin sa konsepto ng lifestyle inflation. Basically, ito yung sitwasyon kung saan habang lumalaki ang sahod mo, biglang tumataas din ang gastos mo. Familiar ba yung tipong nagkaroon ka ng raise sa work? So, naisip mo, deserve ko to. Kaya lumipat ka sa mas fancy na kondo o mas dumalas ang pagta-travel. Ang ending, kahit mas malaki na ang kinikita mo, you're still living paycheck to paycheck, completely erasing ang potential savings mo. Ngayon, you might be wondering, ano naman ang epekto nito sa malaking larawan? Well, this personal trap is actually deeply connected sa tinatawag na middle income trap ng isang bansa.
Sa micro level, we have lifestyle inflation, kung saan our spending outpaces our income. Sa macro o national level naman, isang ekonomiya ang na-stuck kapag umaasa na lang sa consumption o paggastos, imbes na mag-focus sa innovation at productivity. Kapag nag-stay tayo sa cycle na ito, walang totoong pag-unlad na mangyayari on a personal or national scale. Okay, enough with the scary stuff. Teka, let's pivot to the solution. Ang ikalawang bahagi ay ang iyong survival plan. Unang-una sa lahat, this is absolutely crucial. Remember these numbers, 3 to 6. Ito ang golden rule natin. You need to build an emergency fund that covers 3 to 6 months ng iyong essential living expenses. Period. Ito ang ultimate buffer mo, ang pananggalang mo laban sa soaring inflation at sa biglaang health crisis. Buhay na buhay ka kapag meron ka nito kasi nagbibigay ito ng totoong peace of mind. Paano tayo magsisimula? By tracking where your money goes. Huwag nating pahirapan ang sarili natin. There are awesome digital tools out there. Pick the one that fits your tracking style. Kung beginner ka pa lang, you can't go wrong with GCash. Para sa family na may shared expenses, Spendi is a great choice. Want advanced goal tracking? Gamitin mo yung wallet. Kapag gusto mo ng absolute manual control, andyan ang Money Manager. At kung gusto mo lang ng super quick daily logging, Manify is perfect. The secret here isn't the app, it's finding what works for you para tuloy-tuloy mo siyang gamitin. Here's another pro tip. Kapag nakatanggap ka ng raise or bonus, give that money a purpose immediately. Ang rule of thumb, allocate 20% to 30% of that salary increase directly sa savings or investments mo bago mo pa maisip ang gastusin. Literally, set it aside the moment na pumasok sa account mo. By giving it a specific purpose right away, gumagawa ka ng matibay na buffer na pipigil sa lifestyle creep na pinag-usapan natin kanina. You're paying your future self first. At paano naman pagdating sa utang? Actually, borrowing isn't purely evil as long as it's borrowing smart. Halimbawa, pwede mong gamitin ng tama ang mga digital credit lines tulad ng kay Maya. Pero heto ang catch. Use those loans for things that actually boost your value, like paying for upskilling, technical certifications, or starting a small business. Hinding-hindi mo dapat inuutang ang mga aesthetic lifestyle upgrades. Use borrowed funds for productivity-led growth, hindi para i-fund ang mga impulsive desires natin. Ngayon, let's look at the bigger picture. Ikatlong bahagi, long-term diskarte at skills. Paano tayo tunay na aangat in the long run? Isa sa mga pinakamalaking shifts na kailangan nating gawin ngayon ay ang pagtingin natin sa education at skills. For the longest time, feeling natin traditional academic degrees are the only way to go. Pero minsan, mismatch na sila sa kailangan ng real-world economy. We really need to start investing in practical technical skills tulad ng mga TESDA-type programs for electromechanical work, tech, or construction. Why? Because these skills genuinely boost productivity. Direkta silang kailangan ng merkado, kaya ang bilis nilang ma-convert into actual income. And this brilliantly illustrates kung bakit kailangan natin ng ganitong shift. Tingnan nyo itong breakdown. Right now, 70% ng economy natin is driven by consumption. Meaning, puro tayo gastos. Para makalaya tayo mula sa middle income trap at makapag-build ng totoong wealth, we desperately need to shift our target investment to around 30% to 35%. Kung ano ang kailangan gawin ng bansa, kailangan din natin gawin as individuals. We have to shift from just being consumers to becoming active investors ng sarili nating kinabukasan. Ika-4 na bahagi, ang tunay na yaman. Let's redefine what wealth really looks like today. Gustong-gusto ko itong quote na ito kasi hit na hit talaga. Ang tunay na yaman ay may savings, emergency fund, at kayang tumanggi sa gala ng walang hiya. Real talk, ang totoong yaman is not an Instagram story showing off an expensive trip. Ang tunay na yaman is the quiet peace of mind na may savings ka.
It's having the confidence to say, pass muna sa inuman without feeling embarrassed. And embracing those boring habits of saving and investing na alam mong magko-compound at sasalba sa'yo in the long run. So, here's a thought na iiwan ko sa inyo. After everything we've talked about, ask yourself honestly, kaya mo bang tustusan ang lifestyle mo ngayon nang hindi mo nababankrupt ang sarili mong kinabukasan? I challenge you to really evaluate your spending. Try tracking your budget gamit yung mga apps na nabanggit natin at i-prioritize ang financial security mo over fleeting aesthetics. Kasi at the end of the day, ang pinaka-ultimate flex ay isang malaya at secure na kinabukasan. Hanggang sa susunod na paghimay natin ng mga issue, maraming salamat sa pagsama sa Alkansya series. Lagi nating tandaan, ang magiging bukas, ngayon palang pinaghahandaan na.